siguro yung magpe-presenta ng maganda ng pagdadala na sa party list, yung karapat-dapat. Hindi yung pampanggap lang. Kasi maraming ang party list, pero yung iba hindi naman kumakatawan, di ba? Pero mas mahalaga pa rin ang party list. Kailangan natin yun para sa para may mga lalaban sa mga katiwalian sa gobyerno. Kung talaga yung marginalized talaga nire-represent nila, okay yun, pero hindi na yung mga dating trapo na politiko kasi gawa ng mga nakarang nakita kong party list. Halos kalahatan nun, hindi naman talaga hindi sila yung mga marginalized, yung mga nakakaangat sa buhay, yun yung mga nagre-represent Ito po ang inyong telebisyon, ang bayan, at pinag-uusapan po natin para sa mga kakabukas lang ng telebisyon, ang party list system. Nais kong tanungin si Representative Buanlao, wala po bang panukalang batas na nakahain ngayon o balak ihain para maayos itong mga issue na patungkol sa party list system? Magandang tanong yan. Tama ka, sabi nga ni attorney, hindi perpekto yung una nating naisabatas na 7941. Kami sa grupo ng mga party list, meron na kami inayahin na mga amendments para nga maraming ang question o mga gray areas para maisaayos yung party list system act natin. Pero hanggang ngayon, sa kasamang panahon, wala pa hong napapasa. Hindi nga sa committee hindi po makalusot. Dahil unang-una, marami pong interest groups talaga. Kaya siguro, wini-welcome natin itong ginagawa ng COMELEC para sila mismo malinaw naman yung mga batas at saka yung mga Supreme Court ruling upang sa ganun makagawa sila ng panuntunan o guidelines upang sa ganun nga maliwanagan nila yung mga gustong sumali dito sa party list elections. So, ako sinusuportahan ko yung kanilang ginagawa pero dapat naaayon sa batas. Anyway, ang sabi nga, ako po tutol doon sa ginawa nila na pati yung mga elected na ay ni-review. Why? Kasi po, pag elected ka na, meron ka ng mandato. So kung anumang, sabi nga, kahit anumang anong batas, kung ikaw ay may mandato na sa tao, wala nang iba pang kundi yung mandato sa tao. Okay. Sa bahagi naman ng COMELEC, Attorney Louie, at sa itong proseso nilang linisin at i-review, wala ba silang parang plano na ayusin yung mga panuntunan na hindi na kailangan ng legislation? Dito na lang sa COMELEC, linawin ano ba ang papasa sa kanila at ang hindi papasa. To be fair with COMELEC, siguro itong ginagawa nilang ito isang proseso na, bahagi ito ng proseso ng paglalahad talaga ng malinaw na pamantayan. So, at the end of the day, ano man yung gawin nila, siguro malinaw na sa lahat kung ano talaga yung magiging criteria of a party to join the party list system of representation o kaya yung nominee. No? Mas maganda lang sana kung nauna na yung criteria bago ka nagdesisyon para mas malinaw yung proseso. Saka, sinasang-ayon ako yung sinasabi ni Representative na marami na pong naisalang na mga proposed amendments sa party list system of representation, kaya lang hindi pa po pumapasa. Maganda sanang tingnan din natin ng mga congressman ito. Okay, tanungin ko naman si Attorney JJ, dito sa yung kaso ng One Utak, na italaga na itong si Zenny Maranan na maging kinatawan dahil nagkaroon ng infighting, hindi ba parang tinatanong iba, tama ba yon? Ilang buwan na lang ang natitira, naglagay pa kayo ng bagong kinatawan dyan? Kasi sa bawat, I'm not familiar with what really happened with the One Utak, pero sa bawat party list po kasi may mga, I think there are 5 nominees, So, sa 5 yan, pwede kang pumili kung tinanggal mo yung isa o hindi na kwalipikado yung isa o tumanggap siya ng posisyon sa gobyerno or elsewhere. Maaari pa rin silang mag-field ng isa pa nilang representante. What's important is somebody else will take or will take the helm o umupo doon para i-lead naman yung grupo at isulong pa rin yung kanilang advokasya. Nabanggit kanina yung voters registration. Gusto kong tanungin kay Jules. Jules, sa totoo lang,
Naintindihan ba ng kabataan anong ibig sabihin nitong party list system? Well, there's a possibility na hindi lahat maintindihan to. Kaya nga, through voters education, malaking role ng COMELEC dito para i-mainstream yung kahalagahan ng ating mga party list. So, well, we still have 8 months to go din naman to make the youth aware sa kahalagahan nga ng party list. So, tayo, role din natin yun. It's a responsibility to be aware kasi sayang yung boto natin eh. Kung marami tayong mga sinusulong na pagbabago pero hindi din naman magmamanifesto sa votes natin, walang sense yun. Okay, may katanungan si Gio. Tawagin ko si Justy Ramos. Justy? Paano po ba masasabing underrepresented? Gio, ka muna. Paano po ba masasabing underrepresented ang isang sektor? Tsaka, ibig sabihin po ba nito, hindi sapat ang performance ng representative ng kanilang sektor? O, si Congressman Yeah, Guando. very clear doon nga, sabi nga, marginalized and underrepresented. Ano? Kasi nga, yung district representations, actually multi-sectoral lang nire-representa niya. Kaya lang napakaliit, distrito lang ang kanyang ginagalawan. Kaya kung minsan, yung mga national issues like katulad ko, farmers, malaking bahagi yan na kung minsan hindi na napapansin yan ng mga district representation. Dahil local ang kanilang sinasabatas. Maganda yung sinabi ng nagtanong congressman, sinabi niya, ito ba ibig sabihin na hindi nagpe-perform maayos yung ating district representatives? Pwede bang gawin yung konklusyon na yon? Hindi ko man sinasabi. Kaya lang priorities yan eh. Ang priority talaga ng district, give the bacon to their districts. Multi-sectoral yan, ang dami. Kaya kami nandyan to represent advocacy of sectors. Na kami yung nagbabalanse doon sa mga distrito. Na kahit dahil ang tingin namin, pang-malawakan, pang-sektoral. So, kaya yung sinasabi natin underrepresented. Katulad yan, farmers. Kung lahat ng distrito, panay negosyante. At hindi nila ginagawang basihan yung ating magsasaka. Wala na. Di pa paano yung mga magsasaka? Paano yung food security natin? So, ganun yung balanseado yan. Follow-up question. Kailangan daw po ba talaga ng mga party list reps ng pork barrel o ng PDAF? Online question po ito. Ayon sa batas, lahat ng mga kongresista at senador ay may karapatan na pork barrel. So, ito namang pork barrel na to, pondo ng gobyerno, hindi po namin nakukuha. Ang aming katungkulan doon ay mag-identify ng mga priority na project sa sektor namin. Yun ang kagandahan din ng balansyado. Ibig sabihin, yung hindi nagagawa ng mga distrito, yung mga party list po kami nagpupuno. So, dahil ayon sa batas, kailangan magkaroon kami ng pantay-pantay. Sabi ko nga kami, dahil national, dapat mas malaki pang pork barrel dahil mas marami nasasakupan namin. Pero sa ganoon, wala kami magagawa dahil ang treatment sa amin ay kamukha ng mga district congressman. So yun po ang pinagkakasya namin na binabahagi sa aming sektor. Gio, follow up ko lang dito sa ating ang ladlad guest. Yung kapag manalo kayo dito sa magkaroon kayong kinatawan sa Kongreso, paano nyo gagamitin yung inyong pork barrel? One of our platforms is to use the pork barrel para magtayo kami ng isang bahay for the old LGBTs na itinakbulan ng mga pamilya, mga ganon, and also centers for HIV/AIDS and microfinance for the LGBT people. Ayun, okay. May plataforma. Yes, Gio. Para naman sa kasamahan natin na isang social commentarian, sa tingin niyo po ba, mas maraming batas ang naisapasa o na mas effective yung mga batas na isapasa ng party lists kaysa sa mga congressional representatives? Sa palagay ko, oo, mas epektibo at mas maganda yung mga batas na naipapasa nila. Tandaan natin na doon sa mga districts, yung mga batas na pinapasa nila, merong karamihan o yung karamihan dyan ay mga batas na nagpapalit ng pangalan ng isang kalye o isang lugar. Pero pagdating sa mga party list, lalo na sa mga sektoral na grupo, ang concern nila, yung mga batas na pinapasa nila, nagkikater talaga, base sa obserbasyon ko, doon sa pangangailangan ng sektor na kinakatawan nila. Na sa buong bansa siya.
Ito, Jules, para sa'yo, may katanungan. Ano ba ang hanap ng kabataan sa isang party list? Yung kabataan kasi ngayon, iba't iba na rin yung sectors na in concern eh. Especially, well, kung saan ako nanggagaling sa UP, nandiyan yung usapin ng RH Bill, yung FOI, yung cybercrime, sobrang ingay din ito. So, I think, hindi lang ito sarado kung, syempre, nire-recognize natin na mayroong representation ng mga kabataan, specifically through kabataan party list, pero hindi lang limitado dun eh. Kasi, mas malawak na yung kaisipan ng mga kabataan ngayon na hindi lang tayo sarado sa primary needs, yung rights natin as youth. Yun. So, I think, dapat lahat tayo nakikilahok dito tulad na lamang sa manambanggit ng mga bills. Santi, may katanungan naman sa'yo. Ang tinatanong, bakit hindi na lang daw po idaan ang sectoral representation sa mga kasama natin na congressional reps? Halimbawa sa issue po ng LGBT. Kasi I think kailangan natin talaga ng isang representative na mga katawan for the LGBT at tututok lamang sa issues and concerns ng LGBT because lingid po sa ating kaalaman, until now, there is no law na magpo-protect sa aming karapatan. Okay. Tawagin ko si Rocky Villa. Rocky? Ayun, good afternoon po. Nako-confuse lang po ako about dun sa mga party list. Like, if ever na maano man sila, makaano sa Congress, like, ano pa po ba yung ibang magagawa? Like, for Ladlad, na makapasa po kayo, except for the LGBT, ano pa po ba yung makakontribute nyo sa country? Or... I think kasi kaya nga sa party list is we only represent a certain group of people na marginalized nga. So, hindi na namin ito problemahin siguro kung anong problema ng mga iba, ng mga fisher dolls, kasi meron ng kumakatawan sa kanila. Diba? Paano yun ito ni Louie? Hindi, gusto ko lang iliwanagin, ang nagsasabatas po ng ating mga batas, buong Kongreso. Hindi lang po yung mga party list, yung bawat isang kwan. Tinutulak po yung mga panukalang batas ng mga interest group at yung mga sektor. Pero kailangang lahat mag-agree or majority, may proseso yan para pa. So pinapasa ng buong Kongreso yon. So yung LGBT, bumuboto sa mga issues ng RH Bill at saka mga... So may pakialam? May pakialam. Pakialaman din lahat dapat. What I mean kasi, sa amin kasi parang mas tututukan namin siguro yung issues din namin. That's what I mean. Siyempre, hindi naman sa wala kaming pakialam because I think we are all connected. Every issues and concern is connected, di ba? But then, sa amin sa Ladlad, ipaprioritize namin, of course, yung concerns nga and issues of LGBT people. Okay. Okay. Maraming... Magdagdag na ako. Tama yung sabi ni Attorney, when you are there in Congress, because we are 280 plus, ikaw ang representante, boses na yung sektor. So you're continuing to advocate your sector. Hindi ka pwedeng pumasak ako ng batas, ikaw lang mag-isa. You need the majority. So kailangan makialyado ka. Then you have to really work together in Congress para maisulong mo yung mga dikahin. So ganun po, ang pagsasabatas, baka akala nila, dahil ako, representante ako ng Butil Party List ng Farmers, kayang-kaya ko na lahat ng isabatas, yung gusto nila, hindi po. Kailangan magtrabaho ka, pati yung mga kasamahan mong kongresista, party list, i-advocate mo sila sa yung para sumama sa iyo at maipasa kung ano man yung gusto nyong batas. Okay, last question ko naman po dito sa ating mga kinatawan, ang Ladlad at Butil. Sinasabi kasi nung iba, nagrereklamo na bago maaprubahan para maging isang party list group, palakasan daw. Sa inyong karanasan, ganun ba? Totoo ba yon? Perahan nga pa yung sabi nung iba Ako, kami kasi ang Butil Party List, since 1998, actually 1995 pa, kasama kami sa nag-pray nung 7941. Kasi nga, yung aming partido is really the advocates of the farmer sector, matagal na. Ngayon, maraming bali-balita. Kaya sabi ko, it's just like, kailangan ng COMELEC ang Tama. Siguro malinaw lang dapat ang panuntunan ng COMELEC at kung ano mang gawin nila, dapat naaayon sa batas. Naaayon sa batas. May question ngayon nga dito sa ginawa nilang ito, may kontrobersiya. Pero yan naman ay maayos
dahil meron pa tayong Supreme Court who will interpret kung ano man yung ginawa ng ating mga komisyon. Okay. So, tuloy-tuloy ang paglago ng ating demokrasya, tuloy-tuloy na maayos itong party list system. At sayang at kulang yung ating oras. Mukhang marami pang katanungan ating mga youth groups from Baguio City, pero nagpapasalamat kami sa inyong pagdalo ngayong hapon. Hinga na natin sila, Nick, ng kanilang final words. Unahin natin si Attorney JJ Atienza. Yung sa party list po, we commend the COMELEC for weeding out yung mga party list na sa palagay po nila ay hindi naman makakarepresenta sa tao. Para sa taong bayan naman, wag po nating baliwalain si Wisely. Tuwi na lang pong may eleksyon sinasabi, vote wisely. This time po, wag tayong basta bumoto ng party list dahil nasa unahan sila ng listahan. Kilalanin po natin kung sino makakapagsulong ng mas mabuting advokasya. Maraming salamat, Attorney JJ. At mula naman sa ating election lawyer, si Attorney Louie Guia. Party list man o hindi, ang bottom line, yung mga botante. Boto kayo, vote wisely, sabi nga ni Attorney JJ, pero pagkatapos ng pagboto at eleksyon, hindi pa po tapos, maningil po kayo sa inyong mga binoto. Okay, thank you, Attorney Guia. Hinga natin ang final word si Jules Giang. Isang magandang hakbangin ang party list system ng ating bansa para sa good governance kasi nga nandito yung citizen participation. Kumbaga sa kontekstong ito, nandito yung genuine power para sa mga mamamayan sa pamamagitan nga ng ating legislature. At dapat lamang na maging proactive tayong lahat. Dapat natin siyasatin kung nakamit na nga ba talaga ng party list system yung pinaka-esensya nito o naging hakbang labang ba ito oportunidad para sa ibang mga politiko na ipagpatuloy yung kanilang dinastiya sa political arena. Para naman sa COMELEC, siyempre dapat maging progresibo na magsagawa ng assessment. At para naman sa ating mga botante, unang-una, kailangan natin alamin kung tayo nga ba i-registered na. Kasi sabi ko nga kanina, no, kung marami tayong mga sinasabing pagbabago, pero kung hindi naman tayo registered voter, anong esensya nito? Kaya para sa mga kabataan, lalo na nandito, hanggang October 31 na lang to, kaya magpa-register tayo sa pinakamalapit na mga COMELEC offices. At bilang panghuli, gaya ng sinabi ng ating mga kasamahan ng mga abogado, nararapat lamang na seryosohin natin itong pagpili sa mga party list kasi tandaan natin na sila rin mismo ay tumatanggap ng pork barrel at tandaan din natin na meron silang mandato na dapat asikasuhin at ito yung paglingkuran ang sambayan na bagamat pinaglilingkuran nilang ang specific sector lamang, sakop nilang lahat ng mga legislatures natin. Okay, maraming salamat, Jules. At mula naman sa social critic at writer, si John Ray Ramos. Ayan, pagdating sa sectoral representation sa pagboto natin sa mga party list, tandaan natin na responsibilidad din nating mga botante ang pagbibigay ng boses at representasyon dun sa mga kababayan natin na otherwise wala talagang boses sa pamahalaan, sa ating lipunan. Hindi yung sa pagboto ng party list, doon sa napakahabang listahan na yun sa voting sheet natin, hindi dapat tayo magmadali. Aralin natin talaga kung sino yung iboboto natin. Hindi yung pipili lang tayo doon sa mga nasa number 1 or yung sa mga letter A. Alamin natin yung mga advokasyan nila. Alamin natin kung meron ba talaga silang maidudulot na pagbabago sa ating lipunan. Kaya kailangan nating suriin talaga ang maiboboto natin. Bawat boto natin ay mahalaga. At mula naman sa party na ladlad, si Santi Leno. So after natin makapag-register, isa lang po ang aking masasabi. Sa pagpili po ng ating kandidato, lalo na sa party list, buksan natin ang ating mga isip at buksan din natin po ang ating mga puso sa pagpili. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Santi. At mula sa kinatawan ng Butil Party List, kinatawan Pitts Buanlao. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito upang magpaliwanag. Ano? Alam mo, yung 7941 o yung party list law system, sabi nga natin, hindi perfecto. Pero maganda po ang nangyayari ngayon na marami na yung nakakapuna. Ibig sabihin, yung awareness po ng tao sa kahalagaan ng party list ay nandyan. So, tulungan nyo kami. Ako po, sabi ko nga, meron kami panukala para amendahan. Pero siguro, sa ngayon, ang COMELEC lang ang pwedeng magsabi dahil sila yung nagre-review nitong mga party list na nominees at saka yung mga accredited party list. Bigyan natin pagkakataon ng COMELEC para magtrabaho at tignan natin, suriin natin kung sila nga ay patas nga o naaayon sa batas ang kanilang desisyon.
Muli na naman nagdaan ang 1.5 oras ng palitan ng paliwanagan. Kung tutusin, naging mainit at napakaganda at malinaw ang paliwanag na binigay ng ating mga bisita. Sana ay naging susi ang kanilang mga sagot para tayo ay mabigyan ng ideya kung ano ang party list system. Naway ang ating forum ngayong hapon po ay nagsilbing instrumento para sa ating mga kababayan upang mamulat ang kanilang mata sa mga isyu na nakapaloob sa party list system sa ating bansa. Ako po si Veronica Baluit Jimenez. Isang demokrating proseso na naman ang ating napakinggan at natunghayan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng ating makasama dito sa ating programa. Naway makatulong po kami sa inyong pag-isip at pagpili kung sino ang bobotohin party list. Ako po si Gio Tinson. At ako naman po si Attorney Mark Castrodes. Sana sa darating na eleksyon sa 2013, tayo ay bumoto ng mga party list na siguradong magiging boses ng mga marginalized at underrepresented groups sa Kongreso upang ang kanilang mga kapakanan at kailangan ay marinig at matugunan. Hanggang sa susunod na forum, inihatid namin sa inyo ngayong hapon ang Party List System, a PTV Special Forum.